Ito ang saksi sa Double B! Pasko muna mga kapuso. 33 days to go before Christmas mga Merry kapuso. Merry Christmas po sa Joel, inyo. mga Pagandaan kapuso. natin, Weng, dahil naglabas na ng price guide ang Grabe. DTI, ano ha? At Mahigit 100 ang produkto na nagtaas ang nagtaas, presyo. no? Pero meron din naman mangilan-ngilan Bumaba. na kundi man nanatili ay bumaba pa ang presyo. No? Napakiusapan daw ng DTI. Pero itong price guide na ito mga kapuso, gabay lang po ito para ho kayo ay bago pumunta sa pamilihan, Weng. Mamili ng brand. Nandun na mismo sa may listahan ng Yes, DTI doon. oo. Ito yung pwede kong i-budget. Yes, ano, ha? oo. So, kung, Ito yung swak sa budget. Ito mataas, hindi oo, kaya. Hindi ko kaya. Ayan. Ano. Ito, so, pagdating mo, alam mo na kung ano alam yung mo, bibilin. yes. Pero maganda naman ngayon, kasi, Weng, pag namimili ka, may mga bundles yan eh. No? Pwede. Halimbawa, kung spaghetti ang Oo. bibilin mo, May ang noodles putahe ka. mo, may noodles ka na, may spaghetti sauce ka na, tapos may kasama pa minsan cheddar cheese yan. Meron. Yan, Pero walang so, hotdog. Medyo ano na yan, Mahal na yun. mataas-taas na ang budget mo pagka kinailangan mo ng hotdog. No? Eh, ang kailangan mo lang naman ng hotdog, hindi naman yung isang supot. Oo. Minsan Ilang mga piraso lang? limang piraso lang. Pang-top lang. Tatadtarin mo yun ng todo. Oh. Pamparami. Marami. Oo, ganun Pwede mo katindi. lagyan ng patatas. So, yun lang po mga kapuso. Sinasabi natin, may listahan ng DTI. Yes. Ang problema na lang natin, Weng, pambili. Yan. So, yun na lang. May ano? pambili pa ba tayo? Yun, Dapat oh. meron. Lahat po subject to inflation, mga kapuso. Oo. Baka Lahat, yung employer pa hindi pa nagbibigay ng 13-month pay. Yun ang pang-Noche Buena ng mga ang kapuso paalala natin sa kanila, Weng, hanggang 24th. Yes. December 24, ang pagbibigay po ng pag alamampas po kayo doon, at Every day may penalty. may penalty na po kayo. No? Kayo po'y lumalabag na po sa panuntunan. So, pero hanggat maaari, bigay po natin. Kasi minsan, Weng, kadalasan maraming lumalabag dyan. Marami, hindi nga nagbibigay. Hindi lang nagbibigay. delayed, hindi talaga nagbibigay. Totally hindi nagbibigay. No? Ang tanong natin, may napaparusahan ba? Yan meron ang- bang, meron bang Kailangan yata nahabol? kasi magre-reklamo yung empleyado. Minsan, Weng, pag nagreklamo ka, tanggal ka sa trabaho. Yun ang kapalit nun. Diba? Kaya Hindi naman iba, sila nananahimik mapoprotektahan na ng lang. doon, dole. Pwede naman siguro, anonymous, di ba? Pwede. Sa yung itong kumpanyang ito. Yan. Timbre ho natin mga kapuso. Kami po makatutulong sa pagtitimbre ninyo ng mga kumpanyang umaabuso. No? At papahatid natin Uy, yun sa, doon sa price guide, hindi nangangahulugan na halimbawa may sumobra presyo dyan, pwede silang kastiguhin o i-penalty ng DTI. Kung guide lang yan. Guide lang yan, Oo, Weng. kaya naman hindi siya basihan. Hindi naman siya SRP, no? Ayun nga. Yung SRP nga, kadalasan hindi naman nasusunod Karaniwan yun. hindi. Yung suggested retail price. Pero merong parusa doon pag hindi ko kayo sumunod. No? Oo. Sa SRP. Yes. Pero sa price guide. Wala yan. Wala, Hindi no? kasama yan. Siya po si Rowena Siya po si Salvacion. Joel Reyes Ubel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng kay magkakauntaan tayo sa Himpapuit Palatuntunan. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Tuwing Pasko, ganito na lang, no? Papalapit ang Pasko, meron nangyayaring Kalamidad. trahedya. May Yes. kalamidad na nangyayari. No, dahil nga, yung papalit-palit at timplada ng panahon, Weng. At Totoo ka. dahil nasa age of climate change and global warming na tayo. Kaya ang Parang yung panahon po ng Pasko, dyan dumadating yung malalakas na Karaniwan bagyo. No? malungkot. Pero ito, hindi to bagyo, Hindi Weng. bagyo, sheer line lang ito, eh. no? Nagsalubo lang po yung mainit at saka malamig na hangin. Naglikha po ng, Diba? ng moisture. Kaya, Tinding ulan. Ang tindi ho ng ulan. No? Hindi lang po Northern Samar, kundi Eastern Samar. Ba, Binaha lahat din. sila. Mga kapuso. Libo-libo mga kapuso po Diyan natin sa Visayas affected. area. Nasa linya natin, Weng, si Ma'am Maria Josefina Titong. Siya ang head ng Eastern Samar PDRMO. Nasa ating linya. Susunod natin si Josh Echano. Pero ito muna, ang Eastern Samar PDRMO muna. Ha? Ma'am Josefina Titong, ma'am. Si Joel, si Weng po ito. Maganda umaga po. Magandang umaga po sa Good inyo. morning, Joel and Weng. Opo, kamusta po ang Eastern Samar, ma'am? Thankfully po, the sun is up. Sun is up. Salamat opo. sa Diyos. No, kasi wala naman Wala po nang kasing ulan. no? Wala Dito naman po kasing sa bagyo Borongan, Sa Borongan. Oh. Opo, pero kamusta po ang pagkatapos natin nakita, nandiyan na sinag ng araw, nakita natin yung devastation o yung damage na nilikha po nitong pag-ulan na ito. Kamusta po ang Eastern Samar ngayon? As of ngayong umaga po, wala pa kaming natatanggap na reports coming from the LGUs. Pero yung latest na natanggap namin na report was kahapon, 5 p.m. Ano po yung latest Hopefully, doon? mag-iba na yan ngayong umaga. Ano po yung data ninyo? Yung data nung 5 p.m. kahapon?
Yung data kahapon, ang aming affected families ay umabot sa 12,770. Uy, marami ah. Opo. Yung mga evacuees, nagbalikan na sa mga kanilang bahay, mostly na. And then yung flooding, as of kahapon, ay flooded pa rin ng Maslog, Hipapad, Arteche, mga barangays in Oras, Dolores, and Canavid. Ilang lugar po o barangay sa buong Eastern Samar yung binaha, Ma'am Sa Josefina? buong, wala akong total eh. Aha. Pero sa Maslog was 12 barangays, Hipapad 13, Arteche 9, Oras 26, Dolores 19, Canavid 8. Yan po yung pinakamatinding na apektuhan ng pagbabaha dyan sa Eastern Samar, Opo. yung mabinanggit Opo, ninyong yes. lugar. Yung mga LGUs po, yung mga munisipyo po natin na nasa northern part ng Eastern Samar. Mhm. Opo. Sa inyo pong tala, monitoring, gaano pinakamataas o ano yung pinakamataas na baha na naranasan po ng mga kababayan nyo dyan? May report po tayo coming from Arteche na umabot ng 2 to 4 meters ang baha. Uy, mataas po yun, ano, ha? Opo. Lagpas tao yun, Weng, no? Opo, Yes. opo. Mataas yung 4 meter. Hopefully po, nag-subside na kahit kunti man lang because yung rain ay medyo bumababa. So para siguro ano yan, Northern Samar, kasi di ba yung kaso natin sa Northern Samar, Yes Weng? yes po. Bumbunan na Kasi lang ng bahay ang kita eh. Totoo di ba? ka dyan. Yung bubong na lang eh. Opo. Opo, kasi po ang Hipapad at Maslog ay para silang lalong-lalo ng Hipapad is within the boundary ng Eastern Samar, Northern Samar. Kaya minsan kahit hindi umuulan sa Hipapad at saka sa Maslog, pero umuulan dun sa part ng Northern Samar, binabaha pa rin sila. Kasi yung water coming from Bumababa. Hipapad and bumababa. Ma'am, bakit ganun katindi yung pag-ulan? Baha, maliban po doon sa malaki yung volume ng Ng ulan ulan. dahil sa shear line, mayroon bang mga umapaw na ilog sa inyo pong mga lalawigan dyan, sa inyong lugar? At meron bang Yes po. dapat kayong tingnan na problema ng lagusan? Oo, yung mga flood control ninyo dyan. Opo. May umapaw Kasi po na ilog? Opo. Kasi po ang Hipapad is bounded by 2 rivers at saka ang Maslog din, may river din sila. Oo, kaya ganun. Tapos malakas yung ulan, ayun, umapaw yung yung tubig. Sa ngayon, ma'am, walang kuryente ba sa mga lugar na binaha? Sa Hipapad at Arteche, wala pa po. Hanggang ngayon, ma'am, na habang nag-uusap tayo, wala pa rin Ay, kuryente. hindi pa ho natin alam ngayon as Oo. of this morning kasi wala pa po kaming na-receive report coming from them. So, ibig sabihin, kahapon po, maghapon, wala silang kuryente. Opo. Okay, Supply so, po ng pagkain ninyo, ma'am. Okay pa naman. Ang Hipapad, nag-start na silang mag-distribute ng mga relief goods. Ang sa provincial government naman po, through the governor, Ben Evardoni, naka-schedule po kami tomorrow. Okay. Alright, sige, abangan namin yung development. Kailan kaya tatanggap ng panibagong data, ma'am? Doon po sa mga LGUs Mga ninyo. 11 a.m. Okay, alright. Basta ang magandang balita ngayon, wala na pong pag-ulan dyan sa inyong lugar. Sana po. Sinisikatan na kayo ng araw dyan. Opo. Ay, buti naman. Sige, ma'am, mag-ingat po kayo, ha? Ma'am Thank Josefina, you. thank you. Thank you, Joel. Thank you, ma'am. Si Josefina Titong, ang pinuno po ng Eastern Samar PDRRMO. Dito, Weng, nakakaranas tayo ng mga pag-ulan. Pero Yes. yung nararamdaman nating ulan during the past few days, parang hamog eh. Oo. Na, di ba? Mahina lang. Yung ulan na, alam mo, Oo. medyo ang patak ay malamig. Oo. Hamog na yon. Pero Correct. ito talaga, no? Talagang binayo sila ng buhos-buhos Ang sila ng ulan. nakakatakot, nakaka-alarma. Sabi nga ng Pag-asa, yung binuhos daw po sa Katarman. Sa Katarman mismo, daig pa yung Ondoy. Wow. Daig pa yung Ganong Ondoy. katindi, Ganong katindi po. Kaya kita Alam nyo niyo naman ang barometro natin Nakita ng nyo naman Ondoy. ang itsura ng mga bahay doon. Oo. Talaga hong bubong na lang po nakikita. Nakakapit sa tuktok ng bahay yung mga Ay, residente nako. doon. Anyway, mamaya pag tatawagan naman natin, Weng, ang Northern Samar, alamin natin kung anong kanilang kalagayan doon. Pero magbibigay tanan tayo sa ilang mga paalala. Ang oras natin, okay na ba? Sige, ang oras natin mga kapuso ay 14:30 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Number 1! Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.
blessed and grateful dahil number 1 pa rin ang ating samahan. Number 1 AM station ang Super Radio DZBB at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. First day taping! Pero may last day ng buhok. Sunsilk with Active Infusion. A blend of oils, vitamins, and proteins para all-day smooth ang hair na may bangong nakakagigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with Active Infusion. Mula noon hanggang ngayon, malaki ang tiwala ko sa BPI. With them, I can dream big and do more in life. Do more with BPI. New Axe Jungle Fresh. Bust odor. Smell as fresh as nature. Hey, how you doing, baby? You look mighty fine, I figured I might come your way and roll up on you with that golden ticket. The new Axe Effect. Ba't buhaghag? Nawala. Buhaghagard na. Hindi ka kasi nag-conditioner. Shampoo lang, kulang. Boost Hair's Beauty with new Cream Silk Vitamin Boost. Cream Silk has 10 times more vitamins and argan oil. It conditions inside out for up to 10 times straighter. All day no buhaghag, parang blow-dry levels the hair. Get boosted for more every day with new Cream Silk. Now 30% more. Gusto mo bang manalo ng 1 million pesos nitong Pasko? Chance mo na to sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. First time naming mamimigay ng 1 million pesos sa Grand Draw. At marami pa kaming ibang papremyo. Bumili lang ng mga participating products. Ilakip sa sobre kasama ng contact details at ihulog sa drop boxes. Baka swertehin ka sa pamasko ng Kapuso Bigay Premyo Panalo. Sali na! Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Together, that's not how amazing! Sunsilk! You're watching Double B TV on GTV. Saksi sa Double B! Super Radio DZBB Special Coverage. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Samantala mga kapuso, tutok tayo, Weng, Of course. buong pwersa ng Super Radio DZBB sa ating special coverage kaugnay po ng tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Hindi ba sila nag-usap, Weng? Mukhang nag-usap sila, parang pinagplanuhan nila. Oo, parang ang hinala na uuna ka muna. Pagdating ng Miyerkules, sabay na tayo. Kaming tatapos sa dulo. Di ba sabi ni Marbel Buena noong Lunes, patay Malaysia siya. Wala ho kami kinalaman dito sa welga na ito, pero kami po'y sumusuporta. Nagpadala sila ng 1,000 kasapi sa mga Kasapi, protestant areas ng Piston. Tapos ngayon, binigla tayo na ngayon simula naman ng Oo. Manibela strike, no? Totoo. So sa araw na to, sabay sila ng Piston. Piston, Manibela, tambucho na lang ang kulang, Weng. Sabi ko, gagawa kong Kompleto party na list. at Gagawa kong party list. Tornilyo party list. Ewan ko lang kung hindi kami manalo. Spark plug mga kapuso po. May special coverage po kami doon sa Tigil Pasada. Si Alan Gatos nag-iikot po sa Quezon City, ngayon din sa Kamanabat, Bulacan area. Ang ating kasama si Mark Makalalat na nakalinyang magbalita mga kapuso, nakatutok po sa Eastern Metro Manila. Habang si Mau de la Cruz nandun sa Southern Metro Manila at hindi palalagpasin ni Manny Vargas ang mga kaganapan dyan naman sa ng Maynila mga kapuso. Ito, Weng. Nabanggit mo si Mark nasa Eastern. Dumayo muna siya ng Caloocan. Caloocan muna. Yung mga biyahe po ng jeep sa Caloocan City hindi pa apektado ng Tigil Pasada. Magandang balita. Mark Makalalat. Magandang umaga, Weng at Joel. Mula Pasig, punta tayo dito sa Caloocan at kinamusta natin yung sitwasyon. At sa ngayon, hindi pa namang normal ang daloy ng trapiko at marami pang mga jeep ang bumabiyahe dito sa Caloocan. Sa pakikot ng Super Radio DZBB sa iba't ibang mga ruta, ayan, makikita nyo sa radyo na TV pa. Partikular nating inikutan itong bahagi ng Muñoz, Balintawak, Monumento. Parang luwag ng traffic, Oo. Mark, ang luwag ng traffic dyan.
Sa bahagi ng Balintawak, medyo nagkaroon ng paglilipat ng daloy ng trapiko pero diretso papunta dito ng Monumento. Maayos naman, normal lang daloy ng trapiko at maraming jeep ang mga bumabiyahe. So ito yung mga naikutan natin, Muñoz, Balintawak, Monumento na ruta, Sangandaan, MCU at Malabon, Monumento. Nako, pila pa nga yung mga jeepney na ating nakita at yung mga jeep nila ay hindi pa punuan, no? May espasyo pa para magsakay ng mga pasahero. At maliban dyan sa monitoring din no, ng MMDA, gayon din ng Caloocan Traffic, wala pa ditong mga naitatalang mga stranded na pasahero. Makikita nyo dyan, bantay sarado ng MMDA. At sa kabilang banda, nitong Monumento Circle, ay meron ding mga kawani ng Caloocan Traffic na nag-ayos ng daloy ng trapiko. Nabatid, nung nakalipas na 2 araw ng tigil pasada, itong lugar na aking kinilalagyan sa Monumento, dito rin nagka-pwesto no, yung grupong Piston at nagkaroon ng kanilang programa kaugnay sa pagtutol nila dito sa December 31 na deadline ng franchise consolidation application para sa PUV Modernization Program. Pero ngayong umaga na ito, wala tayong nakikita no, na programa na ginawa dito sa Monumento at yun nga rin yung tinatabayanan ng mga tauhan ng MMDA at Caloocan Traffic kung sila ba uusa dito, bagaman meron silang informasyon na yung mga miyembro ng Piston na nagsagawa ng kilos protesta dito ay sasama rin papunta ng Rotonda at Menjola kung saan doon sila magtitipon-tipon yung iba't ibang grupo ng Piston dito sa Metro Manila. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Caloocan. Ang inyong kapuso Mark Makalala ng GMA. Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Alamin natin ang sitwasyon dito sa area ng Maynila naman, sa Lardizabal, sa Tayuman. Kamusta sila dyan? Meron bang ramdam na transport strike dyan, Manny Vargas? Man? Hindi masyadong ramdam, Kuyang Joel, dahil sa may ipinadala kaagad na libreng sakay ang pamalungsod ng Maynila. Yung e-trike, meron din yung mga mobile patrol ng Manila Traffic and Parking Bureau. Bukod pa sa may mga dumidiskarte din ng mga tricycle driver na nagsasakay ng mga apektadong pasahero. Pero ang malupit dito lumalabas na hindi kasapi ng grupong Piston at hindi rin kasapi ng grupong Manibela yung nagtigil pasada na ang ruta ay Lardizabal at Tayuman. Saan sila kasapi? Ano Saan sila sila? kasapi? Kalyado ng Pasang Mazda. Ay! Ba't ganon? Eh, di ba hindi kasama yung pasang Mazda sa Welga? Ayun ang nangyari. Kaya bago kanina, nung nagre-report ako sa inyo, humahabol pa ako ng informasyon at actually, naka-standby tayo. Kausap, tumatawag si Kuyang Obet Martin ng Pasang Mazda. May coordination ba yan kay Kaobet? Ayon sa kanya, ginapang ng ibang grupo yung mga kaalyado nila. Dito nga sa bahagi ng So hindi sila solid. May gapangan. Nagapang. Maliwanag ni Obet Martin, nagkaroon ng panggagapang yung isa sa mga grupong nagpoprotesta ngayon at kung kaya may sumama ngayong araw na grupo nila na nakatanggap ng maling paliwanag. Ang siste, yan ay magbabalik pasada na. Maya-maya lamang o bago magtanghali, magbabalik pasada na yan. Kakausapin lamang nitong grupo ng Lardizabal at Tayuman na ruta yung lahat ng miyembro nito para sila ay magtitigil na sa kanilang pakikilahok sa transport strike at sa halip ay babalik na sa pamamasada ngayong araw na ito. Ito ay lumalabas din kasi na ang nakausap nila at ang nakuha nilang impormasyon ay mula sa ibang grupo, partikular na mula sa grupong Manila. Kaya naman habang kausap natin si Obet Martin kanina, hindi niya may tago ang galit niya at kanyang pagkadismaya doon sa sitwasyon. Ayon sa kanya, masyado kasi siyang naging abala sa pag-aayos ng grupo nila sa Bulacan na kanyang tinutukan ngayong araw kung kaya't hindi niya napansin na mayroon palang nangyaring gapangan dito sa Maynila kung saan isa sa mga asosasyon na kasapi nila ang nahikayat na magkilos protesta o magtigil pasada. Pero ngayon, maayos na at naipaabutan nila impormasyon sa lungsod ng Maynila na babalik biyahe na yan bago magtanghali ngayong araw na ito. So nabawasan yung mga rutang apektado ng tigil pasada ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Kita mo yun? Pati sa kali nagkakagapangan. Ano ba yun? Ay, naku, naisan Nagkalituhan si kayo, Kaobet. Busy kasi si Kaobet. Alam ko, tumakbong barangay chairman yan. Hindi ko Oo. alam kung nanalo. No? Pero mukhang Nanalo daw nanalo. Sabi. Nasalisihan si Kaobet. Kaobet, busy ka yata sa barangay. Nakalimutan.
Hindi, nag-aayos doon ang nag-aayos. kanilang Bulacan chapter. Di ba? Ay, nako. Ito ang saksi. Ito, Ay, nako. actually, na-establish na natin yung linya ng telepono ni Josh Echano ng Northern Samar PDRMO, pero Naibaba tawagan lang na. yung linya, so tawagan natin tinatawagan ulit ulit kasi natin. napakabala nung kanilang ngayon, opisina dahil nga doon sa nangyayari ngayon sa Northern Samar, no. Ang Eastern Samar, Weng, sinikatan na ng araw, no. Yun ang maganda doon. Hindi ko alam kung ano ang timplada ng panahon ngayon sa Northern Samar, no. Ngayon sabi naman ni Ma'am kanina, ni Ma'am Josefina, nagbabalikan na yung ma-evacuate sa kanilang tahanan. So kahit papaano makakapagsimula siguro, tsaka nakahupa na yung baha doon, Sana no? naman. Kasi Joel, kahit bumalik ka sa bahay mo, kung meron pa ring tubig, may baha pa rin, ay ang hirap pong magbalik sa normal. Tama. Sa totoo lang, ang problema dyan yung paglilinis, Weng. Sa totoo lang. Naku, Joel, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Totoo yan. Napakahirap. Pareho po kami ni Weng na baha. Naondoy. Kaundoy. Kapusang oras na. Yung isang dangkal na lang, puno na ng buong bahay mo ay tubig. Totoo yan. Ganon. Kamot ulo tayo dun. Alam, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Ang oras Wala natin. kang masuot no? Kaya nga, ang oras natin mga kapuso, sige establish lang natin yung communication natin kay Ginoong Echano. Yes, Sir Josh. Sa ating pagbabalik, ang oras natin, alas 8:27. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Number 1! Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Together, that's not how amazing! Sunsilk! Ang sabi ng lola ko, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct. Pag may check, that's the right one. hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. New Axe Jungle Fresh. Bust odor. Smell as fresh as nature. Hey, how you doing, baby? You look mighty fine, I figured I might come your way and roll up on you with that golden ticket. The new Axe Effect. First day taping! Pero may last day ng buhok. Sunsilk with Active Infusion. A blend of oils, vitamins, and proteins para all-day smoothing hair na may bangong nakakagigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with Active Infusion. Mas pinalawak na pagbibigay serbisyo. Tuwing Sabado, mula alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga sa Luzon, Visayas at Mindanao. Super Radio DZBB sa Mega Manila, Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo at Super Radio Palawan. At mapapanood sa Double B TV sa GTV mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga. Consumer at iba pa. Tutok na!
Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Ilang miyembro po ng grupong Pasang Mazda abay sumama po sa Tigil Pasada ngayong umaga matapos umanong gapangin o himukin ng grupong Manibela. Ilang miyembro naman ng grupong Manibela sa Quezon City tuloy ang biyahe sa kabila ng inanunsyo na tigil pasada ng kanilang pamunuan. 81 barangay sa Northern Samar, Samar at Eastern Samar lubog pa rin sa baha. Bumuhos na ulan sa Eastern sa Visayas sa mga nakalipas na araw. Katumbas daw po yan ng pang-isang buwang dami ng ulan ayon sa Office of Civil Defense Region 8. Oil tanker na aksidente sa bahagi naman ng EDSA Show Boulevard. At isang truck nasiraan sa bahagi ng C5 Bagong Ilog. Yan mga kapuso ang mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang mga programa sa Super Radio DCWB. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Doon po sa Palawan, merong Vietnamese vessel na may kargang bigas ang lumubog malapit sa pier sa Balabac, Palawan. Detalye mula kay Junfred Calamba ng Super Radio Palawan. Junfred. Isang Vietnamese cargo vessel ang lumubog sa karagatan sakop ng Balabac, Palawan pasado alas 9 kagabi dahil Ako, sa masamang panahon. piyesta mga isda dyan sa kanin. Oo, dami nilang kanin. May extra rice pa, only rice. Gano'ng Oo. karami ang bigas na? Super Radio Palawan kay Balabac Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Chan Alsad nabutas umano at sumadsad ang MV BF High Star 100 yarda ang layo mula sa kanilang pantalan. Ang barko na may 17 tripulante at may sakay na 80,000 sako ng bigas ay galing umano sa Vietnam at patungo sa Cagayan de Oro. Nasa kustodiya na ngayon ng Philippine Coast Guard ang mga tripulante nito na nasa maayos namang kalagayan habang iniimbestigahan na rin ng ahensya ang insidente. Ako si Junfred Calamba ng Super Radio Palawan, nag-uulat sa GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. So malamang ano to, Weng, in-import, Oo. no? In-import Yes. galing Vietnam, dadali sa atin mga kapuso 80,000 bags Dami of nun, ah. rice. Naku, sayang naman. God. O alam mo pag nagpapakain kami ng fish feeding kami. Oo. Ang dala namin kanin eh. Talaga? Oo, yan. Oo. So, eto lang, hindi nila makakain kasi bigas pa yan eh. Lalambot din yung sa dagat. Ano pa? Maalat pa, may ulam. May kasama ng ulam. May lasa na. Pero sayang yun. Sayang. Naman, oh. Ito, pag-usbong ng mga product influencer, malaking bentay sa ekonomiya ayon po sa Private Sector Advisory Council. Eh, yung buwis naman nila. Yun ang tanong. Nagbabayad ba sila ng buwis? Hindi, ganun kaagad. Hindi. Si Tuesday. O, yung buwis, paano yan? Tuesday. Di ba may panukala na bubuwisan na sila? So habang wala pa yung panukala, di pa sila Eh, di nabubuwisan. libre sa buwis. Oo. Nandyan pa rin, mga online seller. Oo nga. Naniniwala si Go Negosyo founder Joey Concepcion na siya ring head ng Private Sector Advisory Council Job Sector na malaki ang ambag sa paglago ng ekonomiya ng mga tinatawag na product influencers. Sinabi ni Concepcion na ang mga ito kasi ang sila na mismong nagpo-promote at nagbebenta ng kanilang mga produkto at serbisyo, kaya na ipaliliwalag nila ng husto ang magagandang katangian ng iniaalok nila sa publiko kumpara sa mga kumpanya na kumukuha pa ng marketing managers. Ayon kay Concepcion, kung makapag-develop lamang ang bansa ng daan-daan o libu-libong product influencers, magdadala ito ng mas masiglang ekonomiya dahil sa mas inclusive na pagbebenta para sa lahat, hindi lamang para sa malalaking kumpanya. Kaugnay nito sinabi ni Concepcion na karamihan sa mga nagnanais na maging product influencers ay mga nakababatang henerasyon na mas nakauunawa sa teknolohiya at sa online selling platforms tulad ng TikTok. Samantala, hinikayat ni Concepcion ang pamahalaan na tulungang palakasin ang upskilling ng micro, small and medium enterprises o MSMEs at sanayin sila sa paggamit ng digital technology sa pagpapakilala at pagbebenta ng kanilang mga produkto para mas lumawak pa ang abot ng kanilang market. Ako si Tuesday sa Agunyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Eto sana mapaspasan nito yung mga panukala po para tugunan ang mental health issues sa bansa umuusad na sa Kamara. Totoo lang, Weng, pabata ng pabata yung mga Yes. nagsusuicide, no? Grabe yan. Kahit sa tala po ng Philippine Mental Health Association, mabigat yung datos na nakukuha natin. Isa Avendaño Umali.
Sa pagdinig ng House Committee on Health, inaprubahan ng consolidation ng iba't ibang House bills na may kinalaman sa usapin ng mental health. Kabilang dito yung pagtatayo ng mental health center sa bawat lalawigan at rehiyon, pagkakaroon ng mental health consultation desk at hotlines, mas komprehensibong PhilHealth coverage para masakop ang lahat ng mental health disorders, pagpapalakas ng hakbang para maiwasan ang suicide sa hanay ng mga kabataan at marami pang iba. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Mandaluyong City Representative Neftali Gonzales II, may akda ng House Bill 429 na papanahon ng maisabata sa mga panukala lalo't ang mga mental health illness ay nakakaapekto sa lahat ng age groups. Pero nakalulungkot anya na dumarami sa hanay ng mga kabataan ang naaapektuhan dahil sa limitadong suporta at interventions. Batay anya sa World Health Organization, 10% ng children and adolescent ay nakararanas ng mental health disorder at mayorya sa kanila ay hindi humingi ng tulong o hindi nakatatanggap ng tulong at atensyon. Lumabas din na ang suicide ay ika-4 na rason ng kamatayan sa nasa edad 15 hanggang 19. Habang sa local scene, sinabi ni Gonzales na base sa National Statistics Office, ang mental health illness ay ikatlo sa most common form of morbidity sa hanay ng mga Pilipino. 16% ng mental disorders ay nakakaapekto sa mga bata, ngunit ang malungkot ay nasa 5 lamang yung mga ospital ng gobyerno na mayroong psychiatric facilities para sa mga kabataan at 84 na general hospitals naman yung may psychiatric unit. Dagdag ni Gonzales, aabot lamang sa 60 na child psychiatrists ang nagpa-practice sa Pilipinas na karamihan ay nasa urban areas, gaya na lamang dito sa Kalakang, Maynila. Ako si Isabel Umali ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Good morning! Ito ang saksi Ito, sa Weng. Double B! Hindi ako conforme dito, no? Saan Yung yan? balak na gawin ng atin ito coalition na magpunta dun sa BRP Sierra Madre, maghatid ng mga regalo sa ating mga kawal. Ang tawag nila dyan, Christmas Convoy. Convoy. Christmas convoy. Ibig Oo. sabihin, marami ang Oo. pupunta ron. Marami daw yan, maghahatid. more than 10 na mga bangka ang Barko. sasama. Ano, Oo. kasama yung ilang mga pinuno natin, mga politicians natin. Pero kasi kung ang ating mga kawal, Weng, pag naghahatid doon ng resupply, binobomba ng tubig. Nililaser pa. Tinatangkang harangin. No? Binabangga pa. Kung ikaw ay civilian pa, pupunta ka doon, I just don't want to imagine kung ano Correct. pwede mangyari. No? Kahit ang NSC, di ba, Joel, nagsabi na ayaw nila tutol sila. At ang hugot niyan, siyempre, yung seguridad at kaligtasan ng mga taong gustong gumawa niyan. Oo nga eh. Sabihin natin, maganda yan kasi magpapakita tayo ng tapang, pero baka po wala sa lugar eh. Kaya nga. Diba? Baka po kailangan ninyong kumuha ng suporta kung itutuloy man sa gobyerno kasi kailangan nyo naman ng escort na lihitimo. Sinasabi Diba? naman ni Senator Francis Tolentino, yung chairman ng Senate Special Committee on Admiralty and Maritime Zones, wala namang masama kung maghatid tayo kasi tradisyong Pilipino po yan. Pero kaya lang medyo mababaw na dahilan ito para i-pursue natin itong balaking itong Sabi mga ko nga kapuso. sa'yo kanina, Kasi baka Joel, magkaroon ng sakitan. kung halimbawa na mangyari yung binomba ng tubig, merong nangyaring hindi natin ine-expect na trahedya. Kailangan pinaghahandaan yung ganun eh. O sino ang mananagot doon? Yun ang tanong. Sino ang magpapaliwanag sa pamilya na maapektuhan noon, di ba? Baka pwede muna natin pag-isipang mabuti Yes. po ito. Bagamat, Weng, meron ng joint patrol Yes. ang Pilipinas tsaka ang Amerika sa mga lugar na ating inaangkin. Siguro kung talagang gusto nila magpadala ng kung anong regalo para doon sa pwede mga tayo tropa na mag-escort nandun o sa... ano? Or kahit hindi na po kayo, padala nyo, sama nyo sa resupply mission. Yun nga ang sinasabi ng Diba, Coast pwede Guard. naman po yun. Sinabi ni Commodore J. Tariela, baka pwedeng sa amin nyo na lang Oo, padala. itagubilin at kami magdadala doon. Makakarating naman po yon. Opo, baka pwedeng ipagbaliban muna ito at delikado mga kapuso, baka may Pag-usapan mangyari. niyo muna. May mangyari masama. Standby lang mga kapuso, oras natin, alas 8:40. Radyo na, TV pa. kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Number 1! Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B!
kapuso, siguraduhing malusog at matibay ang ating pangangatawan lalo na ngayong tagulan. Ugaliing matulog ng hindi bababa sa 8 oras. Maglaan ng panahon para makapag-ehersisyo sa loob man o labas ng bahay. Huwag kalimutang uminom ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Kumain ng masustansyang pagkain. Palakasin pa ang resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins. Alagaan natin ang ating kalusugan ngayong tag-ulan. We're feeling blessed and grateful dahil number 1 pa rin ang ating samahan. Number 1 AM station ang Super Radio DZDD at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Nasa linya na natin si Ray Josiah Echano. Siya po ang head ng Northern Samar PDRMO. Sir Josh, magandang umaga, si Joel Sueng. Live po kay Super Radio DZDD. Magandang GTV. umaga po. Magandang umaga, Sir Joel, at magandang umaga po sa tagapakinig ng DZDD. Kasama ko po si Weng Salvacion. Kamustahin namin ang Northern Samar. Ang Eastern Samar, sinisikatan na raw po ng araw. Kamusta ang sitwasyon ng Northern panahon po Samar? dyan? Still very cloudy, but we only have like light to moderate occasional rains po. Mm-hmm. Hindi na yung tuloy-tuloy na buhos kagaya ng mga nakarang araw. Hindi na. Salamat po. Hindi na. Oo nga. Pakilarawan nga sa amin kung grabe yung sitwasyon ninyo nung mga nakarang araw, Sir Josh. Started po siguro mga 5 days ago. May mga ulan na, no? And pero nag-peak po noong last 3 days at noong kahapon, no? Early morning 12 a.m., 1 a.m. to 3 to 4, no? Very heavy rainfall po, no? Torrential, up to torrential level siguro. Wala po, pong no? tigil yon, dire-diretso yon. Wala, kaya nagsimulang tumaas yung tubig mga alas 3 ng umaga, no? At nagsagawa agad kami ng forced and preventive and forced evacuation at 3 a.m. habang habang kaya pa, pero that's too late na, no? As considering na early morning karamihan nun hindi talaga mag-evacuate kasi tulog at madilim. Ang sarap ng tulog, no? Malamig na so nahirapan talaga kami early morning. Ano pinakamataas na level ng baha? Nasukat niyo ba? Pwedeng umabot mga 3 meters to 4 meters, no, hanggang second floor. Wow. Yung karamihan nga sa ating mga kababayan nasa bubungan na. Opo. Takot na nung mga bandang alas 9, no. Kaya makikita niyo yung mga messages namin at that point po. Talagang very toxic na yung emergency operations dahil constricting na, no, yung kalagayan. Kaliwat kanan na po ang humingi ng tulong, ano? Yung mga ganung... Hindi na kami makarespond dahil sobrang malakas na yung current. Tatangayin ka nun eh. Lagpas tao yung so hindi kami sumusugal sa mga areas na lagpas tao na yung baha. Sir Josh, sa ngayon po, mayroon pang mga binabahang lugar dyan sa Northern Samar? Mayroon pa, no? Katarman siguro mga knee to chest level. Mataas pa rin. Ilan po sa kabuuan? Sa outskirts ng river at ng watershed, no? Opo. Ilan po sa kabuuan yung mga nag-evacuate sa inyo, yung mga affected families? This is very partial, no? That's 54,419 individuals or
24,594 families po. Sa ngayon po, Pero meron yung pa sa affected, evacuation? mga around 300,000 yung affected. No? Individuals po yun? Yes. Meron pa po sa evacuation centers? Yeah, meron pa. In fact, dito mismo sa kinalalagyan ng aming opisina, sa gilid nito, this provincially managed evacuation center that's around 2,000. No? Ano po ang may mga nasira na po ba na mga infrastruktura, mga tulay, kalsada? Actually, parang virtually isolated yung mga towns ngayon kasi yung Bubon, yung papuntang Pacific Town, no? Doon na-clear out na may mga areas pa rin na hindi passable. Isolated, hindi pa rin po sila madalahan ng tulong? Yes. In fact, may mga strategies kaming ginagawa. Talagang i-haul namin yung mga food packs from one place to another kasi may tulay na nasira, no? Like yung sa Bubon, isang main thoroughfare to, no? Parang artery to ng kalsada namin. I-double haul talaga namin yung hindi kasi pwedeng dumaan yung mga trucks and buses dyan. Okay. Ililipat-lipat. Just recently, Weng, naging suki din natin si Sir Josh kasi, di ba, parang binaha na rin kayo dyan? Yeah, that's actually a year ago. A year ago po, shear line din. Pero this is different in terms of magnitude kasi yung volume ng tubig na binagsak, the volume is of historical proportion po yung volume ng water. That's 618 millimeters. Twice stronger than Ondoy actually. So you would have a picture, you can have an analogy, no? Opo. Meron ba tayong dapat baguhin dyan? May mga flood control projects ba tayong dapat ituloy? Yes, meron. Meron tayong tactical plans and interventions such as flood control, and the best part would be the ecosystems-based planning, no? And land use, risk-informed land use planning po na sinasagawa in the entire province, no? Yung pag-identify ng mga risk-free zones, yung hindi talaga babain, hindi maiwasan yung mga storm surge, doon natin ilalagay yung investment, at saka nature-based solution para hindi ito hindi to makasagabal din, hindi to maging anathema sa ecosystems natin. Dapat nakabatay sa kung ano yung kalikasan ng lugar. Pero medyo long-term yung ganyang usapan, Sir Josh, talaga. That's very long-term, but we have tactical interventions like yung flood control. Kung pwede, kung may funds na for resettlement of those people in the danger zones. Yun, isa pa yun. Napakahalaga nun. We can automatically... Yung geohazard mapping. Kasi nakatoka sa LGU yan eh. Kayo talaga dapat ang... The hazard mapping actually is part and parcel of... It's the meat of our land use planning. Yes. No? Importante yung land use. Identification of the areas for development. No? So yun yung... And other land use. No? Recommendation to relocate yung mga residente. Definitely. Pag kasama yan sa reading ng ng land use namin, that's gonna be followed because that's science, governance based on science po. Paano yung doon sa mga naabutan na ba ng tulong yung mga nasa evacuation centers na malalayo, Sir Josh? Kasi sabi niyo nga may mga naputol-putol kailangang ilipat-lipat ninyo yung mga relief goods ninyo Kahapon ba nakapagpadala na kayo? Kahapon the whole thing, kahit reports hindi namin maasikaso kasi nasa gitna kami ng operations, na isang life and death operations going against the odds of the river current, the flooding current. So, ngayon pa lang namin to inaayos na mapaabutan ng tulong yung pero normally wala namang problema kasi ang barangay as front line of services natin, meron namang fund yan for immediate relief. So, casualties, we will come in as augmentation. Sir Josh, casualties, wala naman. Sana wala. So far, wala pang official report, no? We have identified one dead pero hindi namin pa
that's disaster-related death. Okay. O sige. Abangan namin yung mga development. In the meantime, Sir Josh, salamat at Sir, ingat pagdadasal kayo. namin na bumalik kayo sa dating Normal, agad-agad. normal na pamumuhay Kawawa yung naman. ating mga kababayan. Walang anuman po. Maraming salamat. Thank you, Mabuhay thank po kayo, sir. Salamat, Thank salamat. Si Josh Estiano ng head ng Northern Samar PDRRMO, mga kapuso. Good morning! Ito Tanda ko naging suki natin siya last year, no? Cheer Dahil din sa line. Pero first time nilang danasin yung ganitong kagrabing pag-ulan. Mas malala pa kay Ondoy. Totoo. Just imagine Twice kung gaano daw po. karami yun. Twice. Anyway, mga kapuso, speaking of water, ito, punong-puno ng tubig ngayon na Northern Samar. Pero marami palang mga lugar Na? ang hindi naabot ng irrigation water. Kasi nalantad ito sa pagdinig ng House Committee on Climate Change. At sinasabi doon ni Director Unicols Manalo, siya, alam ko Undersecretary si Unicols, siya ang Field Operation Services ng Department of Agriculture. Natukoy na 280,000 hectares, Weng. Just imagine kung gaano kalaking gaano kalawak na lupain niya na pwede po nating taniman ng ating mga bigas o anuman mga tanim po natin ang hindi po naabot ng irrigation water. Ang hindi ko lang maintindihan, Weng, Dami pera ng yun nga ang tanong ko Ang daming dumaang pera dyan. National Irrigation Administration. Ano Yes. ginawa nila doon sa pondo nila para maabot ng irrigation water itong mga tinukoy nila na hindi pa rin pala naabot ng irrigation Saka water? sabi ko sa'yo, dati may bayad ang irigasyon na. Kita Pag mo magsasaka, yun. babayad ka para masuplayan ka ng tubig. Diba, Pinahinto lang yan ng previous administration. Bakit nagkaganyan? Ang hindi ko maintindihan. Kasi actually, Weng, sa totoo lang, ang mga nilagay na tao dyan during the past few administrations, mga Hindi bayad magsasaka. utang lang. Yun. Parang eto may utang na loob ako Oo. dito. Lagay ko nga sa Wala akong secretary ng NIA. Oo, di ba parang ganon? Natatandaan mo dati noon, tinanggal din agad ni dating Pangulong Duterte Kasi yung nga, kanyang very close sa kanya yun. Napakalapit na kaibigan Yes. yun at nakatulong sa kanyang kampanya. Pero tinanggal ni Pangulong Duterte dahil nga, simula pa lang, tinangka ng gumawa ng kalingas-ngas. Yan. No? Yun lang nakakalungkot. Yung mga ganyang pa namang mga attached agencies na hindi karaniwang napapansin kasi sikat ang kanilang mother unit. Diyan ka nalulusutan Diyan ka nalulusutan. Kaya lang, sinasabi natin, siguro ngayon simula na. Kaya kung ano man ang mga pagbabagong gagawin para yung mga... Ang nakakalungkot dito, Weng, yung mga irrigational lands, yun ang pinagawa natin ng subdivision. Land use. Diba? Yun Pero yun kinakalawang na ang Land Use Act Kaya hanggang nga ngayon. Tapos di ba kinokontrol ngayon? Pag ito pang agricultural, hindi mo yan basta-basta madaling i-convert bilang industrial o kaya naman ilalagyan mo ng residential na mga kung ano-anong subdivision. Napakadali ngayon Kaya nga no wonder, may problema tayo sa bigas. Punta ka ng Cavite. Punta ka ng Norte. Lahat ng dinadaanan natin dati doon palayan. Kaya nga, O ngayon, subdivision na po lahat. yung SLEX, yung NLEX, Yes. di ba? Yun, palayan po nung araw yun. Ngayon po, wala na mga kapuso. Puro, makikita nyo, puro tinayuan po ng bahay. No? So, nakakalungkot lang, Weng. Kaya lang, syempre, kung meron tayong mga pagbabagong gagawin, simulan na po natin ngayon. Kasi medyo matagal-tagal ang Long biyahe overdue. niyan. Oo, Long matagal-tagal ang overdue biyahe talaga. niyan, Weng. Ha? Ano tayo? Ito ang saksi sa Double B! Atras muna tayo ng konti. Balikan natin yung mga palso natin ng mga policies dati. I-correct natin yon. Then we move forward. Diyos ko. Wala Ngayon, move forward na naman. Tapos next administration, let's move Backward forward. ulit. Di ba? Ay, nako. Ano ba yan? Politics. Sandali. Ito na. Ito ang saksi sa Double B! Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Eto na, nagsisimula na po silang mag-create ng traffic mag-programa dyan po sa Welcome Rotonda. Ito pong Piston tsaka yung iba pang mga grupong nagsasagawa ng kilos protesta ngayon. Si Alan Gatos. Alan, pasok! Sasagawa na nga ng protesta at pagtitipon-tipon dito sa bahagi ng Welcome Rotonda. Actually, nasa Maynila na tayo. Espanya na itong tinututukan ko ngayon. Kasi ang unang sabi doon sa mismong Welcome Rotonda, pupwesto pero umatras na sila ng umatras dito sa Espanya. Maynila na to. Pero boundary pa rin ng Quezon City at ng Maynila. Dumami yung bilang dahil sa maliban sa mga tsuker at operator
na nasa ilalim ng alyansa ng Piston ay sumama na rin yung iba't ibang militanteng grupo na ngayon ay kasama sa mga programa at protesta na isinasagwa dito sa bahagi ng boundary ng Quezon City at ng Maynila. Ang hinahanap natin na grupo dito ay yung grupo ng Manibela na kahapon ang binabanggit ni Bam Balbuena, baka sumama sila dito sa pagtitipon at pagmarcha ng grupong Piston at iba pang militanteng grupo, pero hindi pa natin sila nasisilayan na dito sa may bahagi na ito ng boundary ng Quezon City at ng Maynila. Ang nakikita natin magkasalib na yung puwersa ng Quezon City at ng Maynila, magiging mga traffic enforcer nagtutulong na dahil nagdudulot na nga ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko itong programa ng iba't ibang militanteng grupo sa panguna ng grupong Piston. Ako siya lang gatos ng GMA sa Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Asan si Mar Balbuena? Si Mar Balbuena nandyan lang siya hinahanap siya ni tabi-tabi. Alan. Andyan lang sa tabi-tabi yan. Mga kapuso, si Mar. Alam niya naman si Mar, bigla na lang po susulpot. At magsasabi na, strike kami. Strike pala kayo. Hindi namin napansin. Anyway, mga kapuso. Oy, Weng, lalabas ko na yung popcorn. Dahil? Aba, ang gandang panoorin ng mga politika Diba? ngayon, ha? Ang gugulo niya, sabi ko, ang kalat-kalat niyo. Hiyang-hiya Parang na ako. pelikula, ha? Parang pelikula. Parang nakakahiya sa sambayan ng Pilipino. May Ano? binabaha po doon sa Samar. Meron pong nilindol sa Nilindol, Mindanao. Tapos tayo dito po kayo nag-aaway kayo. Nag-aaway tayo dito Diba? sa politika, Nakakahiya mga kapuso. naman. May mga pagbabanta pa. Nababalik ako. Parang yung kanyang... Parang yun ay gamot sa oo, sa sa sugat ng problema. buong sambayan ng Pilipino. Problema ng Pilipinas, mga kapuso. Basta manonood tayo. Susubaybayan natin yung We mga watch. kaganapan na yan. Hindi lang tayo manonood, tayo ay magbabalita. Yan, Standby lang mga kapuso. Andiyan na po si Igan. At si Connie Season, One-on-one. walang personalan. Ako po si Joel Reyes-Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga mga maharlika. Sa bagong Pilipinas, ang oras natin, kalahating minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na! TV pa. Partisiya na! Disiplina pa.